Okay, good guys, no? Nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas, no? Mayroon kami service dito guys na LG. So, ang problema nito guys, ayaw niya magwas, ayaw mag-spin, no? So, nagkakarga siya ng tubig, tapos nagdi-drain naman. Pero yung oras niya naman, nagka-countdown naman, nabababa yung oras. Ang problema niya guys, hindi umiikot yung wash and spin. So, wala siyang wash and spin. No? So, ito ngayon ang aming ito-trouble, titingnan natin. Check natin kung anong problema, no? So, pag ilagay mo siya guys sa spin dry, nauubos naman yung oras niya. Pag ilagay mo naman siya sa wash, bumababa naman yung oras niya, nagdi-drain siya. After niya magkarga ng tubig, hihinto naman yung tubig. Tapos, mga ilang minutos, siguro mga 15 minutes, magdi-drain naman. Tapos, stop ulit. Tapos, yun, wala na. Bumababa yung oras sa makatuwid, no? So, ito ang ating i-check ngayon. Pag ganitong issue, guys, ang una nyong tingnan, silipin nyo yung gearbox, baka naman matigas. Kung malambot naman yung gearbox, guys, i-next nyo tingnan yung kapasitor, no? So, check nyo yung kapasitor kung buo pa ba, no? So, ang pagsukat ng kapasitor, gamit kayo ng tester. No, tulad dito, guys, may nag-repair na nito, no? So, ito na yung kapasitor na nilagay nila. So, wala namang problema yan. Basta SIM capacity, 10 UF, okay lang yan. So, yung lumang kapasitor nandito pa, hindi nila tinanggal. Ito yung lumang kapasitor, guys, oh. So, yun, nandyan pa. Pero, hindi naman na nakakabit, no? So, sukatin natin to guys. Tingnan natin yung value ng kapasitor, no? Kasi pag once na nakita natin, guys, na good yung value ng kapasitor, magpuproceed tayo sa pag-check ng motor, no? So, yan. So, check muna natin to. Yung pinaka-kapasitor niya, kung anong value nito, no? Kung good pa ba, no? So, yun. So, ganoon guys, sa pag-check ng mga washing machine, step by step lang, no? Para malaman natin, matutrouble natin, no? So, ito yung lumang kapasitor. Alisin lang natin to. Ayan. So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, kami po ay nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So, yun. Sa Batangas area, ang kaya namin guys, hanggang Lipa, no? Pag Batangas City, medyo malayo na sa amin. Although kaya naman, kaso mataas na masyado yung rate namin dahil mahal masyado yung gasolina at saka yung toll pag Batangas City na, mataas na. So, mabigat na sa part ng customer yon. Sa Cavite area naman, ang kaya namin puntahan, Bacoor, Imus, no? Gentry, yan. Pwede yan. Pag sa dulo na, medyo malayo na rin sa amin. So, although kaya naman, pero yung rate kasi mataas na gawa nung gasolina ng sakyan. So, siyempre, isama natin sa service natin, medyo mabigat na yan sa part ng ating customer. So, mapamahal na sila, no? So, sa bandang NCR naman, hanggang Paranaque lang kami, guys. No, yun ang kaya namin. Pag Metro Manila, hindi na namin kaya puntahan yun. Medyo malayo na talaga, no? So, hanggang Paranaque lang kami. No? Ayan. So, yun, no? So, i-ano natin to. I-check natin, tinatanggal lang natin, tapos gamit tayo ng tester, guys, no? So, kung bagong technician ka, dapat meron kang tester na nakakaya magbasa ng capacitance readers, no? Tulad nito, guys, yung mga ganitong tester, mura lang to, nasa 800 below lang naman yan. Kaya na magbasa ng ano yan, guys, ng capacitance, no? Ng kapasitor, no? So, UF, tingnan natin kung anong reading nito. Ayan, so, no, double check lang natin. So, buo pa guys, no? Nasa 8 UF pa, no? So, although baba na siya sa 10, pero 8 kasi kaya magpaikot niyan. So, mababa na siya. So, ito yung luma. Sukatin natin. Baka good pa ito. Tingnan natin. Ito wala na, no? So, sira na talaga yung lumang kapasitor, no? So, ngayon, dahil good guys yung kapasitor, good yung kapasitor na to. Ayan, double check lang natin. Ayan. So, good talaga, 8 UF, no? So, proceed tayo, guys, sa pag-check ng motor. Ang pag-check ng motor, guys, tulad nito, non-inverter lang naman ito, resistance value lang, no? So, dapat alam nyo kung paano ang tamang resistance ng isang non-inverter na motor, no? So, ito, guys, check natin. So, ang common nito, guys, sa mga gaitong inverter, sa mga non-inverter, guys, kulay blue. Kulay blue yung common nito, no? So, yung kapasitor dyan, yung red at saka yellow, yun yung sa kapasitor line, no? So, madali naman yan mag-check, guys, ng resistance dyan. So, tulad nyan, pag galing kayo, guys, sa common, i-check nyo yung yellow, dapat may reading yan. Tapos, galing kayo ulit sa common, papunta sa red, dapat may reading.
Tapos pag ang red at saka yellow, yung sa capacitor side, dapat may reading din, no? So dito nakita namin walang reading, guys, no? So pag nakalagay siya sa common, sa blue, wala na siyang reading. Ibig sabihin open. So ibig sabihin open na yung motor. Yan, no? Open na yung motor na ito. Wala na siyang reading, guys. OL na. Wala siyang reading. So yun, no? So confirm natin na ang naging issue nito, guys, ay yung motor. No? So ngayon, i-confirm muna natin sa customer kung papalitan pa ba ito ng motor dahil luma na nga yung unit. So yan yung motor niyan, guys, oh. So yun, no? So kung papalitan nila, so yun, hahanapan natin siya ng motor. Ayun. So motor po ang naging issue nito pag ganun yan ang inyong mga washing machine. Okay? Thank you. Bye-bye.